Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay nagdiriwang tayo ng ika-18 linggo pangkaraan ng Pentecostes. Laging itinuturo sa atin ng Panginoong Diyos ang tumulong at maglingkod sa kapwa upang ipaalaala si Jesus ay buhay na nananahan sa atin. Sa ating Ebanghelyo, muling binubuksan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga pangangaral ang ukol sa paglilingkod sa kanyang sambayanan nang sa gayon, pantay-pantay natin na sa katuparan ang kanyang misyon sa lupa. Kaya sa araw na ito ng ating pagdiriwang, isang tabi muna natin ang ating pansariling kapakanan. Ipakita natin sa Diyos na tayo'y tunay at patuloy na maglilingkod sa Kanya hanggang ang lahat ay matutong pangarisan ang Kanyang mga ginawa. Atin din pong isama sa ating panalangin sa umagang ito ang lahat ng mga magdiriwang at nagdiriwang ng kaarawan na sina Rohel Manalo, Michael Medina, Joey Sarmiento, Winnie Aranilla, Victor Aranilla, John Kendrick Pegalan, Joey Ricanya, Jeneline Sales, Altea Rose Falcan, Arlene Jeff Grave, Rica May Falcan, Leo Falcan at Giselle Rosol. Tatayo po ang lahat at ating awitin ang pambungad na awit. Espiritu Santo. Amen. Mapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nagayag sa iyo, lahat ng nasa hangarin ay nababagay mo at walang lihim na naliliit sa iyo.
Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na bumuri sa iyong banal na pangalan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mong yung baang ng Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo yung kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos dito, nababalog ang buong kautusan at katuruan ng mga propeta. Magsiluhod po ako. Atin pong baptihan ang ating mga pagkasala sa ating Panginoon at sa ating Panginoon. Kami ang bisal sa iyo, Diyos, na mapangyarihan sa lahat ng masasabi at sa isa't isa. na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa at sa nakaligtaan namin. gawin, at ito'y sarili namin kamariya. Kaya sinasamo namin sa iyo, Diyos, na kawaan kami, at sa lahat ng mga santo, ay panalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Awan kayo mapangyarihan Diyos, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan, patabayan sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ako. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan.
Tayo manalangin. O Diyos na mapangityan, nawa kami at lubig ng iyong banal na Espiritu upang magbukas ang aming puso at kaisipan sa pamamagitan ng iyong karunungan at mga salita. Upang sa gayon, O Diyos, kami may pusong katulad ng isang bata, punong-puno ng inosentihan at kalinisan. Ngayon din, isama natin sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na magdiriwang ng ganang karawan, lalo na si Rogel Manalo, Michael Medina, Joey Sarmiento, Queen Ninel Aranilla, Victor Aranilla, Jan Kendrick Riagalan, Joey Ricanya, Jeneline Salis, Alfria Rose Falcan, Arlie Jeff Grabe, Ricami Falcan at Leo Falcan at Giselle Rosol. Nawa o Diyos ay patuloy mong pagpalain at gabayan nitong iyong anak na magdiriwang ng ganang karawan upang mapuspos ng iyong kalakasan, pag-ibig at higit sa lahat ang kaganahan ng buhay. Again din o Diyos, aming dinadalangin ng aming mga kapatid na may karamdaman, lalo na sa Merlin Villavicencio, Erickson Federino, Rodi Saludes, Narcisa Frias at BN Velido, Rian Sares. Nawa o Diyos, pagalingin mo po sila at palakasin o Panginoon upang sa iyo tuloy ng mga paglibog o Diyos. Again din o Diyos, ang aming dalangin para sa aming mga kapatid na sumakabilang buhay na, lalo na sa Alihola Busta at Eduardo Manalo. Nawa o Diyos ay buksan mo ang pintuan ng langit para sa kanila at pagkaluban ng buhay. Ng aming panalangin may pagpapasalamat, lalo na sa force and mga sponsors. Nawa o Diyos, itong iyong anak na naglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan ay gabayan mo po o Diyos ang pagpalain upang may kalakasan, kagalakan at kasaganaan naglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan. Ang langit ng dalangin sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Ipinapaalaala sa atin ng Diyos ang pagiging mabuting tao sa pamamagitan ng kanyang mga kabutihang gawa at pag-iisip para sa kapakanan ng lahat. Kaya bilang mga Kristiyano, taglayang aral ni Kristo na dapat na ating maisabuhay at itanim sa ating puso at isipan ang katuroang ito mula sa Diyos upang tayo maging kanyang mabubuting mga anak. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ngunit ang masasama ay naghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng kanilang gawa. Kinaibigan nila ang kamatayan at nakipagtipan dito. Pagkat iyon ang nararapat nilang kasama, ang walang kabuluhang pangangatuwiran nila, nang masasama ay ganito, malungkot at maikli ang buhay. Sabi nila sa sarili, at wala nang lunas pagdating sa wakas ng buhay ng tao. Wala na rin patay na nakababalik. Sambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan. At sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamagali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang-mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nila ang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling nila sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila ay magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matutuwid na anak ay anak niya ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang gustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin natin ibingit sila sa kamatayan
Yaman ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Panginoon. Sinasabi ang pansariling kapakanan, katulad ng pagkaingit, ang siyang pinagmumulan ng kaguluhan, at ito'y nagdudulot ng kasamaan ng tao. Tayo'y nilalang ng Diyos para maglingkod sa kapwa. Ang aral sa ating isang Santiago ay huwag tayong malubog sa mga makamundong bagay. Sa halip, ang tingnan natin ay ang ating pagtitiwala sa Diyos na ang mga makamundong bagay na ito ay isa lamang bahagi ng ating buhay at hindi kailangan dapat mapang-ibabawal ang tunay na layunin natin sa paglilingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa diablo. Makasanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang
masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya ay maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatanggi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang ihinahasik ng taong ibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumungad sa alitan at paglalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi ninyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Nais ninyo. Sumaili. Ang Panalibanghelyo ng San Marcos sa Kabanata Siyam, nagsimula sa talata 30 hanggang talata 30. Dalangin sa iyo, Panginoong Hesus. Umalis sila roon at nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga lagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ipagkakanulot patayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw.
Hindi nila naunawaan ang sinasabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum, nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila kumibo sapagkat pinagtatalunan nila kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus at tinawag ang 12 at sinabi, "Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila, pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, "Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinanggap, kundi ang nagsugo sa akin." Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoon Kristo. Magsipo po ang lahat.